Naglabas na po ng red notice ang Interpol laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves kaugnay yan sa umunoy pagiging utak niya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Umaasa naman ang may bahay ni Degamo na madadakip si Teves na sa huling monitoring ng Justice Department ay nasa Timor-Leste pa rin. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Salima Refran at Rafi Tima. Issuance of the red notice by the Interpol vis-a-vis as against or involving former congressman, ex-congressman Arnie Teves. Ang Justice Secretary nang nag-anunsyo, may Interpol red notice na laban kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Sa kopya ng red notice na ibinigay sa GMA Integrated News, nakalagay ang mga litrato, detalye at maging mga alias ni Teves. Nakasulat rin na may warrant siya para sa mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder. At itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa sa Pamplona, Negros Oriental. Akusado rin si Teves sa 3 pang kaso ng murder sa Negros Oriental noong 2019. Nakasaad din dito na designated terrorist si Teves ng Anti-Terrorism Council. Ang red notice, yan ang pinakamalapit o similar to or akin to an international warrant of arrest. At lahat ng miyembro ng Interpol ay put on notice tungkol dito. Aktibo nang hanapin, tsaka pag nag-cross ng mga borders, pumunta na-accost, on notice na talaga lahat na itong taong to ay hinahanap ng batas at dapat panagutin sa mga nangyari mga krimen na siya ay akusado. Sa huling monitoring ng DOJ, nasa Timor-Leste pa rin si Teves kung saan inaapilan niya ang kanyang na-deny na hiling na political asylum. Ayon naman sa DFA, opisyal na ring nakansela ang pasaporte ni Teves. Ibig sabihin, wala nang valid na travel document si Teves mula sa Pilipinas. Ang may bahay naman ng pinaslang na si Governor Roel Degamo umaasa na makikipagtulungan ng Timor-Leste para mahuli si Teves. The fact that his request for asylum was turned down by East Timor, hindi malayong susunod ito na he will be brought home and be made to answer. Pero sabi ng abogado ni Teves, request lamang ang red notice at hindi garantiya para arestuhin ang kanyang kliyente na patuloy umanong humihingi ng political asylum sa pinagtataguang bansa. Nasa sa mga authorities pa rin ng gobyernong yon kung anong gagawin nila with respect to the red notice. Ngayon, kung may political asylum, that may be an exception to the implementation of the request. Sina Degamo at Topacio, kapwa dumalo sa huling preliminary hearing para sa tinaguriang Pamplona Massacre sa Manila RTC Branch 51. Sa June 26, itinakda ng korte ang unang pagdinig para sa kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Aminado ang mga biktimang nasugatan at mga kaanak ng mga namatay sa insidente na nakakainip na. Pero sa ngalan ng hustisya, magtsatsaga raw sila. The peace will become more lasting if Arnie, along with the others accused, will be brought to court and face the crimes they have committed. Kami ang gustong mabilis na ito, but of course, we have to recognize that there are certain limitations sa time and motion ng ating mga hukuman. March 4 sa susunod na linggo, mag-iisang taon na ang insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima. At Salima Refran, nakatuto kami 24 oras.